Kung gusto nyo ng basketball shoes, New Kyrie Antawan. Mabibili lamang sa halagang 2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang star ng Memphis Grizzlies na si Ja Morant ay papasok na sa kanyang ika-6 na season sa NBA. Napili bilang pangalawang overall pick ng Memphis sa 2019 NBA Draft. Nakagawa na si Morant ng 2 All-Star teams at isang All-NBA team. Si Morant ay limitado lamang sa 9 na laro noong nakaraang season dahil sa isang season-ending shoulder injury na dumating agad pagkatapos ng kanyang pagbabalik mula sa 25-game suspension. Ang injury na ito kasama ng iba pang mga injury sa mga susi na player ng Grizzlies ay nagtulak sa Memphis na malayo sa playoff picture. Ito ay matapos ang magkakasunod na pagtatapos bilang second seed, kaya naniniwala ang Grizzlies na babalik sila sa susunod na season. Ang pagbabalik ni Morant mula sa suspension ay isa sa pinaka-explosive na laro ng NBA noong nakaraang season, kung saan tumama siya ng game-winning layup upang talunin ang New Orleans Pelicans. Sa isang kamakailang episode ng The OG's Show, sinabi ng ahente ni Morant na si Mike Miller na ang star point guard ay magpapaalala sa mga tao kung sino siya sa susunod na season. "Sinasabi ko sa inyo ngayon," sabi ni Miller, "si Ja Morant ay darating para sa lahat ng trabaho ngayong taon. Lahat nito. Ang bilis nila makalimot. Ang bilis nila makalimot, oh buddy. Ang bilis nila makalimot, yun lang ang masasabi ko. Paparating na siya para dito." Tumugon si Morant sa prediksyon na ito mula sa kanyang ahente na sumasang-ayon sa mensahe. May dahilan upang maniwala na ang Memphis ay magiging bahagi ng Western Conference playoff picture sa susunod na season kung maiiwasan nila ang mga injury issues na naranasan nila noong nakaraang season. Ang core ng Morant, Desmond Bane at Jaren Jackson Jr. ay napakatatag. Ang Memphis ay nagawa ring mag-resign kay Luke Kennard at magdagdag kay Zach Edey sa NBA draft. Anong masasabi nyo sa pagbabalik ni Morant, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, sa mga players tulad ni Marcelo Huertas na naglaro na sa Olympics ng 2 beses at sa FIBA World Cup ng 4 na beses, may taglay na karanasan ang Brazil. Bukod pa rito, nakasama niya ang dakilang si Kobe Bryant nung kanyang panahon sa Lakers. Pag-abot sa knockout stage ng 2024 Paris Olympics at pagbagsak sa Japan. Oo, ganyan ang mga player ng Brazil. Hindi maikakailang nakakuha sila ng atensyon bago ang kanilang quarterfinal game laban sa Team USA. Matapos ang hindi magandang performance sa unang 2 laro ng group stage, marami ang nag-akala na wala ng pag-asa ang Brazil, ngunit iba ang plano ng tadhana para sa kanila. 3 panalo na lang mula sa pagkuha ng ginto, kilalanin natin ang 6'3" guard ng Brazil. Early life at career ni Marcelinho Huertas. Kahit na ipinanganak si Huertas sa Sao Paulo, Brazil, tinapos niya ang kanyang high school education sa Coppell, Texas. Nakahiligan ni Huertas ang basketball mula sa murang edad at naging bahagi siya ng kanyang high school Hoopers team. Simula ng kanyang profesional na career noong 2001, karamihan ng kanyang career ay ginugol niya sa Europa. Matapos hindi mapasama sa 2005 NBA draft, hindi bumalik si Huertas sa USA hanggang 2015. Naglaro siya para sa mga team sa iba't ibang liga, kabilang ang Italian, Spanish at Brazilian leagues. Ilan sa kanyang pinakatanyag na paglipat ay sa Fortitudo Bologna at Regal FC Barcelona, bago siya sa wakas ay tinawagan ng NBA kahit na medyo huli na. NBA career ni Marcelinho Huertas at karanasan kasama si Kobe Bryant. Noong 2015, tinanggap ng Los Angeles Lakers si Huertas bilang isang NBA rookie sa edad na 32. Ginawa siyang pangalawang pinakamatandang rookie kasunod ni Pablo Prigioni na nag-debut sa edad na 35 kasama ang Knicks noong 2021. Mula sa Europa kung saan iginagalang ang kanyang laro, lumipat siya sa United States kung saan seryosong nabawasan ang kanyang oras ng paglalaro. Tinanong siya ng isang reporter kung sulit ba ang paglipat. Sinabi niya, "Sulit ito, walang duda. Ang karanasan ay hindi malilimutan. Marami akong natutunan." Sa unang taon ay napakakomplikado dahil ito ay isang team sa muling pagbuo, pamamaalam kay Kobe Bryant, mga partido, walang layunin ang team, walang focus, dagdag ni Huertas. Hindi na maganda ang laro ni Kobe, hindi na niya kayang dalhin ang team, ang mga kabataan na dapat magpakita ng kagalingan ay hindi makapag-take over. Kahit na maganda ang preseason, natanggal ako sa rotation at matagal bago ako nakabalik. Sa pagtatapos ng season, naglaro ako ng maayos kung saan ipinakita ko ang aking laro. Bagaman hindi naging regular na bahagi si Marcelinho Huertas sa rotations ng Lakers, ang kanyang oras ng paglalaro sa team ay lubhang nabawasan
sa kabila ng pag-average ng 4.5 points sa kanyang unang season. Gayunpaman, tiniyak niya sa reporter na hindi siya nagsisisi. Pagkatapos ng kanyang takbo sa Lakers, na-trade siya sa Houston Rockets noong 2016 kapalit ni Tyler Ennis. Gayunpaman, siya ay na-waive ng kanyang bagong team at natapos ang kanyang NBA career. Kalaunan, bumalik si Huertas sa Spain. Pagpasok ni Marcelinho Huertas sa all-time top 10 list sa Olympics. Walang kakulangan sa karanasan si Marcelinho Huertas sa international stage. Siya ay isang mahalagang player sa panalo ng Brazil laban sa Japan sa 2024 Olympics na may 13 points at 8 assists na naglagay sa kanya sa ika-10 pwesto sa all-time assists sa Olympics na may kabuuang 84. Ang Olympic veteran at modelo ng isang profesional ay may puri para sa Japan matapos ang kanilang blowout 102-84 na panalo. Mayroon kaming magandang advantage sa ilang bahagi ng laro, ngunit palagi silang nakakabalik. Ang Japan ay isang team na may hindi kapani-paniwalang banta sa 3-point line at ang mga player ay naglaro na may mataas na kumpiyansa. Ang kanilang point guard at big man ay nagkaroon ng kamangha-manghang torneo, sabi ni Huertas. Pinuri din ng guard ang composure ng kanyang team na sa huli ay nagbigay daan sa paglalakbay ng Brazil sa knockouts. Gayunpaman, kahit na tinalo nila ang Japan, wala silang oras para magpahinga dahil makakalaban nila ang pinakamahusay na team sa kompetisyon. Kailangang magdala ng kanilang A-game ang underdogs sa susunod na do-or-die game laban sa Team USA. Masosorpresa ba ni Marcelinho Huertas at ng Brazil ang mundo at mananalo sa kanilang unang laro na may 9 na talo laban kina LeBron James at Complo sa Olympics sa pinakamahalagang sandali? Speaking of USA, alam nating matagal nang magkaibigan sina Devin Booker at D'Angelo Russell. Pareho silang napabilang sa 2015 NBA draft class at kahit noon pa, mukhang malapit na ang dalawa. Siyempre magkaibang landas ang kanilang tinahak sa kanilang NBA journey. Ngunit nananatiling matatag at matibay ang kanilang pagkakaibigan. Gayunpaman, si D'Lo ang unang gumawa ng hakbang. At ito ay dahil sa kanyang labis na paghanga sa dominasyon ng superstar ng Suns sa court. Sa pinakabagong episode ng The Backyard Podcast, pinag-usapan ni Book at Russ ang kanilang basketball journey at iba't ibang paksa o mas tamang sabihin mga alaala sa isang casual na session ng pag-golf na kinunan bago lumipad si Devin patungong Paris. Isiniwalat ni D'Angelo ang eksaktong sandali kung kailan siya naging fan ni D-Book. Kung tama ang naaalala ko, parang sinabi ko lang, "Bro, ano pangalan mo?" Parang, "Bro, ang astig mo bro, ano pangalan mo?" Kasi naaalala ko nagbabantayan kami at bigla siyang nag-dunk. Ang galing niya. Kaya naging fan na ako. At mula noon, gaya ng sinabi ko, tuwing camp, naghahanap kami ng paraan para maging roommates. Habang tumatanda kami, lalo kaming nagdomina ng magkasama. Pagbabalik tanaw niya. Ngunit hindi iyon ang lahat. Napansin agad ng kanyang kaibigan ang pagbabago mula Booker patungong Book kapag siya'y nasa court. Napansin ko agad yung competitive edge, sabi ni Russell. At mas matindi na ito ngayon. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.